Hihilingin daw po ng komisyon sa bagong kongreso na mas paagahin pa ang botohan para po yan sa mga senior citizen, person with disabilities at mga buntis. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, isusulong ng Commission on Elections sa bagong kongreso na mas mapaaga pa ang pagboto ng mga senior citizens, person with disability at buntis. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung ngayong eleksyon ay binibigyan lamang ng 2 oras ang mga kabilang sa mga vulnerable sectors para makaboto, nais ng poll body na ito ay may sagawa isang buo bago ang mismong araw ng halalan. Sabi ni Garcia, ito ay para makapagpahinga ng mga nabanggit na sektor sa araw ng halalan at hindi na makipagsabayan sa dagsa ng mga regular na botante. Hindi rin na niya dapat maging hadlang ang usapin sa budget, partikular na ang honoraria na ibibigay sa mga miyembro ng Electoral Board. Kinumpirma rin ng Commission on Elections na umabot sa mahigit 3 million na mga PWDs, senior citizens, buntis, ang nakaboto sa isinagawang early voting hours ngayong eleksyon. Kaugnay niya ang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mahigit 3 milyon na mga nakatatanda at may kapansanan, nagdadalang tao, ang bumoto ng 5 to 7. Malaking bagay po yun. Ikumpara nyo, sabihin na natin 2 oras po ang pagboto lang na binigay natin per option sa mga nakatatanda at may kapansanan at nagdadalang tao. Option lang naman po yan, pero mahigit 3 milyon. Siguro kung ginawa natin 3 oras yun, o di ba naging 4 na milyon yun? O kaya paano siguro kung 1 linggo bago mag-eleksyon, nakaboto na, nakatatanda ang may kapansanan? Yan po ang ipupursige ng inyong COMELEC sa darating na kongreso. Uulitin po namin yung ating panukala na magkaroon ng early voting hours para sa nakatatanda. Hindi po dapat talaga pinag-uusapan ang budget. Hindi dapat pinag-uusapan ang magagastos kung kumpara naman sa voting experience. Samantala sa iba pang balita, nagpulong na ang komisyon at I-1 Resources Incorporated para pag-usapan ang planong donasyon ng mga Starlink satellite transmission devices sa lahat ng mga paaralang ginamit noong nakaraang 2025 midterm elections para magamit ito ng mga mag-aaral at guro. Ayon kay Garcia, hindi na magiging mahirap ang donasyon dahil naikabit na rin sa mga paaralan ng libu-libong satellite devices. Plano rin ng COMELEC na gawing 5 may kakabit na Starlink units sa isang eskwelahan, partikular sa lugar na hindi nakakasagap ng signal. Dagdag pa ni Garcia, ang naturang donasyon ay bilang pagkilala sa tulong at sakripisyo ng mga gurong nagsilbing electoral board sa nagdaang eleksyon. Muli, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito pong mga Starlinks, nag-usap kami ng I-1. Plano po namin i-donate sa buong DepEd yung lahat ng Starlinks na ginamit sa buong Pilipinas upang magamit ng ating mga mag-aaral, ng ating mga guro. Total, naikabit na sa bawat paaralan. Pero ang gusto lang din po namin siguraduhin para sa inyo, dito sa Bangsamoro, kung halimbawa, ang na-determine lang po na area na isolated dahil walang signal, kaya naglagay ng Starlink, sabihin na natin 5. Gagawin po namin, ang pinag-utos ko, baka pwedeng ang bawat eskwelahan na walang signal, gawing 3 man lang ang Starlink. Total, napakadami excess na Starlink. So, kahit na gawing tigli 5 nga pa ngayon, pwede lang. Para lang makapagsigurado na magtatransmit yung mismong mga presinto na yan sa eskwelahan. Pero after talaga, in coordination sa I-1, we wanted to donate to Mula sa National Board of Canvassers, lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!